Kabanata 5271. Pasensya na, Mr. Quill. Ito ay aking kasalanan. Ikinalulungkot ko. Sana mapatawad mo ako bago ka umalis. Hindi tulad ng dati, ang kay-abangan ni Blaine ay napalitan ng pagpapakumbaba. Hindi siya mukhang young master sa oras na iyon. Lahat ay nagulat, ngunit kinailangan nilang aminin na kahanga-hanga na siya ay naging ganito ka-flexible. Tanging isang tunay na elite tulad niya ang makakapagtiis ng ganitong uri ng kahihiyan. Kahit si Harvey ay nagsimulang ipakita ang masayang ekspresyon nang makita si Blaine. Isang lalaking may kay-abangan ay madaling harapin, ngunit isang lalaking handang tiisin ang anumang hirap ay tiyak na magiging mahirap harapin. Matapos humingi ng tawad si Blaine, siya ay tumayo. Aalis na kami. Pumalaot siya, tinitigan ang grupo ng mga tao na unang nagdulot ng gulo. Sinabi ko bang maaari silang umalis? Umangal si Harvey ng malamig. Ano pa ang gusto mo? Sumigaw si Alani. Siya at ang iba ay nakatingin kay Harvey na puno ng galit. Si Blaine ay nasa kanyang mga tuhod na dahil sa kanilang pagkakamali. Talaga bang pinaplano ni Harvey na patayin silang lahat? Dahil ang iyong young master ay lumuhad para sa inyong lahat, maaari ninyong mabali ang inyong mga braso at yumuko ng 100 beses sa harap ng puntod ni Quill. Kung magagawa ninyo yun, makakaalis kayo. Ngunit kung hindi, kailangan ninyong humiga sa butas na iyon. Nagngit-ngit ang mukha ni Blaine. Sa huli, umalis siya sa lugar ng mag-isa. Lahat kasama si Alani ay nagtinginan. Walang magawa, nabali nila ang kanilang mga braso habang nagngangalit ang ngipin. Pagkatapos, sila ay lumuhad sa harap ng puntod ni Quill bago umalis sa lugar. Ang galit sa pagitan ni Harvey at Blaine ay tumaas pagkatapos ng insidenteng iyon. Gayunpaman, hindi ito inisip ni Harvey. Matapos umalis ang lahat, siya ay humarap sa iba pang tao sa sementeryo. Magsimula na tayo sa ritual. Sa inyong mga kakayahan, bakit kami dapat sumuko, young Master John? Sa tulong namin, madali naming masisira ito. Ang bastard na iyon ay pinilit kang lumuhad sa harap ng isang patay na tao at sinampal ang sarili. Ito ay hindi mapapatawad. Matapos umalis sa Heaven's Gate sa convoy, hawak ni Alani ang kanyang nabaling braso, ang mukha ay puno ng puot. Sinabi ni Blaine at Wesley sa kanila na kumilos. Nangako silang hahawakan ang sitwasyon sa pinakamaselang sandali. Gayunpaman, ayaw ng mga Islanders nito. Umaasa sila sa kamatayan ni Harvey at makuha ang mental cultivation technique. Gusto nilang masira ang reputasyon ng Heaven's Gate kasama ang Martial Arts Alliance ng bansa. Gayunpaman, wala silang nakamit na kahit anong bagay. Ito ay tunay na nagpapahirap sa kanila. Kaya ba itong madaling durugan? Tanong ni Blaine. Huwag nating pag-usapan na siya ang Diyos ng digmaan, at mayroon tayong mga paraan upang harapin siya. Kahit na ganito, naisip mo na ba ang buong sitwasyon? Ang kanyang pagkakakilanlan bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa ay nahayag na. Nagawa ninyong i-record ang buong sitwasyon. Nakatayo siya kasama ang katarungan. Paano natin maipakukulong ang katotohanan sa ganitong paraan? Kung hindi ko aminin ang aking pagkakamali at lumuhad, ganap akong magiging pilay. Agad na nagdilim ang mukha ni Blaine. Si Alani ay nagngangalit ang mga ngipin. Ngunit young Master John, iiwan na lang ba natin ito? Si Blaine ay huminga ng malalim. May kasabihan. Ang nangyayari, nangyayari. Hindi kailanman huli ang maghiganti. Hindi ko ito hahayaan na makalampas sa akin. Sisiguraduhin kong makuha ni Harvey ang leksyong nararapat sa kanya. Umikot ang mga mata ni Alani kay Blaine matapos marinig ang kanyang pag-iwas sa paksa. Bakit hindi mo ito harapin sa sarili mo, young Master John? Kung susugod ka sa kanya, hindi niya alam kung ano ang tatama sa kanya. Siyempre, kung ayaw mong mamatay siya, kailangan mong hanapin ang mga tao sa paligid niya. Hindi lamang siya magdurusa, kundi may posibilidad ding mawalan siya ng malay. Sa ganitong paraan, mananalo tayo ng walang laban. Sisiguraduhin kong malalaman ng mga nakatataas ang iyong mga nagawa. Sila ay sampal. Sinampal ni Blaine ang likod ng kanyang kamay sa mukha ni Alani.
Sumigaw siya sa sakit at natapon sa sulok ng sasakyan. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng labis. Isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ang nakatago sa tila simpleng sampal na iyon. Tinakpan ni Alani ang kanyang mukha na may mapait na ekspresyon. Ano ang ginagawa mo, young Master John? Huwag kalimutan, hindi lamang ako mula sa World Civilization Department, kundi bahagi rin ako ng Evermore. Dumating ako rito upang bantayan ka. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pananampal sa akin ng ganito? Sampal. Muling sinampal ni Blaine si Alani sa mukha na nagpagalaw sa kanya. Pagkatapos, pinunasan niya ang kanyang mga daliri gamit ang basang tissue. Huwag kalimutan, Alani, lahat ng bagay na may kaugnayan sa Golden Sands ay nasa aking kontrol. Isa ka lamang ahente ng imperyo, ngunit nandito ka at nagbabanggit sa akin. Ikaw, tinuturuan mo ba ako kung paano gumawa ng isang bagay? Hindi ka ba masyadong nag-iisip? Bilang karagdagan, sa palagay mo ba hindi ko alam na nandito ka dahil sa Island Nation? Nabigo ang iyong misyon, kaya umaasa ka na babaguhin ko ang mga bagay sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagay sa aking sariling mga kamay. Mangarap ka, Alani, dumating ako rito dahil tayo ay nasa parehong organisasyon. Kung hindi dahil doon, bakit sa tingin mo ililigtas kita sa unang lugar? Patay ka na sana ngayon. Mas mabuti pang manahimik ka at itigil ang pagbulalas. Kung hindi, hindi ako mag-aalintana na tapusin ka muna bago harapin si Harvey. Ipinakita ni Blaine ang kamay, at pinindot ng driver ang isang buton, at dahan-daang bumukas ang pinto ng sasakyan. Sinipa niya si Alani palabas ng sasakyan bago muling isinara ang pinto. Si Alani, na hindi nakareact sa sipa, ay bumagsak sa lupa. Swerte na lang at nakita ng mga sasakyan sa likod ang sitwasyon at kinuha siya. Kung hindi, nandyan na siya sa langit. Kinabukasan, sa Golden Sands, ang mahinang ulan ay naglinis ng hamog, na nagbigay daan sa mga ilaw ng lungsod. Bumalik si Harvey sa Hall of Fortune sa umaga. Sa wakas ay nakapagsimula na siyang kumalma nang makita ang pamilyar na gusali sa harap niya. Nang umupo siya upang uminom ng tsaa sa kanyang bakuran, isang figure ang naglakad patungo sa kanya. Ito ay ang may bahay ng pamilya Patel, si Kyrie Patel. Lumapit si Kyrie kay Harvey at pinagmasdan siya bago bumantong hininga. Salamat sa lahat sa nakaraang ilang araw. Sa wakas ay kumilos si Blaine, ngunit nagawa mong patumbahin siya ng 2 beses. Mahirap na magkasundo ang dalawa sa puntong ito. Ang ating laban kay Blaine ay para rin sa publiko ngayon. Dinala niya rin si Wesley kasama niya. Isa lamang siyang tagasunod ni Emery, ngunit isa pa rin siyang mahalagang figure na maaaring gawin ang anumang gusto niya sa Walsing. 2 sampal para sa 2 tao. Magkakaroon ng bagyo na paparating sa Golden Sands. Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa. Hindi ba ito ang inaasahan mo? Ang sitwasyon ng lungsod na ito ay kasing linaw ng araw. Ang mga mayayamang pamilya ng Golden Sands ay kailangang pumili ng panig ngayon. Ang mga John ay nagpapanatili ng kanilang kontrol, o ang mga Patel ay mag-uugnay sa buong lungsod. Mabuti ito para sa iyo, hindi ba? Mas mabuti ang maging matatag. Ang mga bagay ay maaari lamang mahawakan ng maayos sa ganitong paraan. Tumawa si Kyrie, gusto kong matapos ang mga bagay ng maayos. Ngunit dapat mong malaman na hindi ko makontrol ang sitwasyon, kahit na ako ang may bahay ng pamilya Patel. Nagawa naming harapin ang mga sangay ng pamilya, ngunit maraming matatandang sorrow ang nakasabit din. Ang pamilya Patel ay hindi nakatulad ng dati. Matapos mabuhay ng madali, nakakalimutan ng lahat kung paano lumaban. Masama ito, alam mo ba? Tumingin si Harvey kay Kyrie. Hindi mo ba kayang harapin ang mga taong iyon pagkatapos noon? Kailangan mo ba ng tulong ko? Ngumiti si Kyrie. Hindi na kailangan. Malalaman nila ang sitwasyon. Kung hindi pa rin nila alam kung paano pumili ng panig pagkatapos makita ang lahat ng ito. Kailangan kong turuan sila ng isang magandang aral. Habang ang dalawa ay nag-iisip kung paano haharapin ang mga matandang sorrow. Isang maingat na Bentley limousine ang dumating sa tabi ng Lake Halroy.
Mayroong isang villa na matatagpuan sa lugar na ito. Napalilibutan ng misteryosong hamog, para bang tirahan ito ng isang Diyos. Lumabas ng sasakyan si Blaine, na nakasuot ng suit. Ginamot na niya ang sugat sa kanyang mukha. Sa tulong ng make-up, siya ay mas masigla. May dala siyang basket na puno ng vegan food, at pumasok sa villa na may ngiti sa kanyang mukha. Ang ilan sa mga gwardya ay halos hindi nakikita sa hamog. Lahat sila ay umatras matapos makita si Blaine, dahil alam nila kung sino siya. Nang makarating siya sa pasukan, nakita ni Blaine ang isang butler na naghihintay sa kanya. Tumango ang butler, at dinala siya sa mas malalim na bahagi ng villa. Ang tanawin ng magagandang bundok at mapayapa na lawa ang bumungad sa kanya nang makarating siya sa kabilang panig. Isang babae na nakasuot ng simpleng damit, na may hawak na duster, ay nakikita na nakatingin sa malayo sa umaga ng araw. Mula sa kanyang profile, siya ay mukhang medyo mature. Maganda siya. Huminga ng malalim si Blaine na para bang pinapatahimik ang hindi pangkaraniwang pagtibok ng kanyang katawan, bago siya yumukod ng may paggalang. Nandito ako para makita ka ulit, tita. Maraming beses ko nang sinabi sa iyo, Blaine. Isang monghe na ako ngayon. Maaari mo akong tawaging Master Mograine. Humarap ang monghe bago sumulyap kay Blaine na may naiinis na tingin. Tinitigan niya ng matagal, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang kaakit-akit pa rin. Ngumiti si Blaine. Ikaw ay palaging ang aking tita. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang monghe o hindi. Ang lugar na ito ay para sa iyo hanggat gusto mo. Tumawa si Master Mograine, at pagkatapos ay hinimas ang ulo ni Blaine. Matagal na rin mula nang pumunta ka rito. May problema ka ba? Hindi lamang ikaw ay isa sa 4 na matatanda ng Immortal Pavilion, kundi ikaw rin ay isang himalang doktor na hindi kayang bayaran ng hindi mabilang na mayayamang pamilya, sabi ni Blaine. Hindi labis na sabihin na mataas ang iyong katayuan. Gamit ang aking pagkakakilanlan, hindi ako maglakas loob na magpakita anumang oras. Maaaring kamuhian mo ako kung madalas akong pumunta, dagdag niya. Magaling kang magsalita simula pa noong bata ka pa. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming puso ng mga babae ang nakuha mo sa pagkakataong ito? Sabi ni Master Mograine matapos tumawa. Magsalita ka. Anong problema ang kinakaharap mo ngayon? Hindi ba pwedeng dalawin ang aking tita nang walang dahilan? Sabi ni Blaine. Pinitik ni Master Mograine ang kanyang daliri sa kanyang noo. Inaalagaan kita simula noong sanggol ka pa. Bakit ka pa rin nagtatago ng mga bagay sa akin ngayon? Teka lang. Nakita ni Master Mograine ang make-up sa mukha ni Blaine. Mabilis niyang itinaas ang kamay ni Blaine, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang mga daliri sa palso ni Blaine. Ano ang nangyari? May sumuntok ba sa iyong mukha? Ikaw ang young master ng pamilya John. Lumitaw ang galit sa mukha ni Master Mograine. Siya ay isang monghe, isang outsider sa pamilya, ngunit hindi niya kayang panuorin na magdusa ang kanyang mahal na pamangkin. Tumawa ng mapait si Blaine. Dahil alam mo na, ititigil ko na ang pagkukunwari. Sinampal ko ang aking mukha. Hindi rin ako nagpigil. Hindi ako maglakas loob. Naglagay ako ng yelo sa aking mukha buong gabi bago pumunta rito. Akala ko maitago ko ito sa iyo, ngunit mukhang hindi na ngayon. Agad na nagdilim ang mukha ni Master Mograine. Sino ang nagpilit sa iyo na gawin ito? Umiling si Blaine. Huwag mong tanungin, tita. Kasalanan ko ang lahat. Sinampal ko ang aking mukha, at nagpakumbaba rin ako sa harap ng mga patay. Ginagawa ko ang lahat para sa aking sarili. Tapos na ang lahat. Hindi na kailangang habulin mo ang bagay na ito. Parang tunay na inaamin ni Blaine ang kanyang pagkakamali. Gayunpaman, ang lahat ng sinabi niya ay nagpadilim ng mukha ni Master Mograine. Nagpatuloy si Blaine sa pagsasalita na parang hindi niya napansin ang pagbabago sa kanyang mukha. Humihingi ako ng tulong sa iyo. Na-offend ko ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansang ito. Siya ay isang bayani, at kasalanan ko na na-offend din siya. Gusto ko nang ilibing ang aking galit sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Kabanata 5275. Sana ay magagamit mo ang iyong katayuan para makipag-usap kay Representative York. Magagawa kong humingi ng tawad sa personal pagkatapos nito. I'm being sincere, tita. I can't take any punishment. I just hope that Representative York can stop making things hard for the Johns. I can't drag the family down with my mistake alone. Mukhang handa na siyang magbago si Blaine. Si Master Mograine ay dahan-daang umupo bago humigop ng kanyang tsaa. Representative York, ang lalaking tumalo sa lahat ng nangungunang talento ng India sa Flutewell. Nasa Golden Sands siya. Napabuntong hininga si Blaine. May mga bagay na hindi mo alam, dahil inilihim mo ang iyong sarili. Hindi lang siya nandito, pero nanggugulo din siya sa buong syudad. Ang Heaven's Gate ay sumailalim sa ganap na pagbabago ng kapangyarihan dahil sa kanya. Pinatay pa niya si Layton dahil dito. Casual na ipinaliwanag ni Blaine ang lahat ng ginawa ni Harvey sa ilang pangungusap lamang. Hindi siya nagpahiwatig ng anuman, ni idinagdag niya ang kanyang mga damdamin sa equation, at casual na paliwanag lang. Pagkaraan ng mahabang sandali, sumimangot si Master Mograine. He must be quite the character. Sabi nga, it doesn't matter if he's right or wrong. He's at fault for getting involved with the city's business. Napabuntong hininga si Blaine. Hindi ngayon ang oras para dyan, tita. Ang gusto ko lang ay tanggapin niya ang paghingi ko ng tawad. Ayokong humarap ang pamilya sa isang matinding kaaway dahil sa akin. Ang Martial Arts Alliance ng bansa ay hindi ang nangungunang 10 pamilya, ang 5 nakatagong pamilya, o ang 4 na pundasyon. Ngunit ang Martial Arts Alliance ay malalim na konektado sa Royal Court at sa sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Ang kanyang pagkakakilanlan ay maaaring magdulot ng hindi mabilang na mga kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, ang anumang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts ay magagawang takutin ang sinumang ordinaryong tao. Si Harvey ay sinusuportahan ng bawat isa sa kanila. Namilog ang mga mata ni Master Mograine. Huminga siya ng malalim. Ang Sacred Martial Arts Training Grounds wouldn't be involved with the Royal Court. Ito ang aming panuntunan. Kung walang matinding dahilan, hindi rin kami magpapakita sa publiko. Kami ay tumutuon lamang sa pagperpekto ng aming craft. Ang mga interes at benepisyo ay maaari lamang magkaroon ng kahulugan sa amin. Ang gumamit ng sagradong martial arts training grounds para gawin ang anumang gusto niya. Ito ay hindi nararapat. Mabangis ang mga salita ni Master Mograine. Kumunot ang noo ni Blaine. I'm only asking you to talk to him, tita. I don't need you to do anything else. Kumunot ang noo ni Master Mograine. Speak to him. Isa lang siyang lalaki na nagpapakatanga gamit ang pangalan ng Sacred Martial Arts Training Grounds. Nakalimutan na niya ang kanyang identity at status. Ang mga taong katulad niya ay hindi kayang harapin ng mga salita lamang. Ang pangunawa ni Master Mograine kay Harvey ay ganap na baliw. Tama ka dyan, pero sabi ni Blaine. You're an outsider. I'm not here for you to involve. Baka umalis na lang ako. Manatili ka rito. Tumawa si Master Mograine. Isa lamang akong outsider, ngunit ang aking pamilya ay nasa mundong ito pa rin. Hindi ako umalis mula nang sumali ako sa banal na pagsasanay sa martial arts dahil hindi ko hahayaang umalis ang aking pamilya. Kayo ang pinakamasamang hadlang sa akin. Natural lang na gumawa ako ng isang bagay para sa inyo sa pagkakataong ito. Ipapakita ko kay Representative York kung gaano kalalim ang tubig sa Golden Sands. Kahit ang mga banal na pagsasanay sa martial arts ay walang magawa kundi magpakumbaba. Ano ang silbi ng lalaking iyon kung ang kaya lang niyang gawin ay ipagmalaki ang pangalan ng Martial Arts Alliance? Sisiguraduhin kung makakatanggap siya ng magandang aral. Nagpakita ng masamang ekspresyon si Blaine John. Hindi maganda, matagal ka nang hindi nakikipaglaban. Nagawang patayin ni Harvey York si Layton Surrey. Sinasabi ng alamat na siya ay kapantay din ng Diyos ng digmaan. Ito ay, napailing si Master Mograine. Sa tingin mo ba hindi ko kaya gawin ang pareho? Alam kong ikaw ang Diyos ng digmaan, ngunit, walang problema.
Bumantong hininga si Master Mograine. Oh, Blaine. Ginawa ko ang lahat ng ito para ligtas kang makapangyarihan. Huwag mong kalimutan ang gusto mo noong bata ka pa. Huwag mong kalimutan ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Bahagyang ngumiti si Blaine. Hindi ko kailanman makakalimutan, tita. Ginagawa ko ang lahat ng ito upang palawakin ang aking mga abot-tanaw, para sa kabuhayan ng mga tao, lahat ng nawalang mga turo, at kapayapaan sa mundo. Nagpakita ng mahinahong ekspresyon si Teacher Mograine matapos marinig ang mga salita ni Blaine. Inaasahan ko sa aking pamangkin. Hindi ka lamang hindi ka pani-paniwalang may talento, ang iyong kabaitan ay walang hangganan. Inaasahan kong magaling ka. Kung ilang taon na ang nakalipas, magiging kontento si Blaine sa papuri ni Master Mograine. Ngunit pagkatapos, ang tanging nagawa niya ay tumawa. Salamat sa pagtuturo sa akin, tita. Isa pang bagay, gusto kong humingi ng tulong sa iyo sa ibang bagay. Matapos harapin si Harvey, maaari na ba akong maging makapangyarihan? Matagal na akong naghihintay para sa pagkakataong ito. Mayroon lamang akong isang dahilan. Gusto kong maunawaan ng lahat. Kukunin ko ang nararapat sa akin. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Ngumiti si Master Mograine. Siyempre, kailangan mo lang na tumaas ayon sa gusto mo. Makakapag-seclusion ako kapag sa wakas ay nakamit mo ang iyong layunin. Pagkatapos, binato ni Master Mograine si Blaine ng isang badge na gawa sa kahoy. Iuutos ko sa aking 3 estudyante na tulungan ka. Dalhin mo sila at ang badge sa iyo upang utusan si Harvey na umalis. Dahil siya pa rin ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansang ito, walang magsasalita ng isang salita kung ako ang nagpapatapon sa kanya. Masama kung papatayin ko siya. Ngumiti si Blaine. Kung gayon, ituloy na natin ang iyong plano. Anuman ang sabihin mo, gawin mo. Ikaw ang aking tita. Hindi ka gagawa ng anumang bagay upang saktan ako. Natuwa si Master Mograine. Sa isang banda, masaya siya sa paglaki ng kanyang pamangkin. Sa kabilang banda, talagang kinasusuklaman niya ang tunay na pagkatao ni Harvey. Habang umalis si Blaine John na dala ang badge, ipinagpatuloy ni Harvey York ang kanyang trabaho bilang isang dalubhasa sa geomancy sa Fortune Hall. Si Castile Foster ay nagsisimula ng magpanik dahil siya lang ang nagsisilbi sa mga customer. Sa pagbabalik ni Harvey, agad na nabuhay ang moral sa buong lugar. Matapos ang 3 araw ng katahimikan, nagpakita ng masamang ekspresyon si Kate Bolton nang dumating siya sa Fortune Hall mula sa punong tanggapan ng Heaven's Gate. Masama ito, Sir York, sabi niya, mabilis na lumapit kay Harvey. Natural lang na may mangyayari sa lungsod na ito ngayon, hindi ba? Nagsalita si Harvey habang gumagawa ng talisman para sa isang customer. May naghamon ba sa iyong pamilya? Umiling si Cade. Wala, ngunit may gustong magdulot ng gulo sa pamilya Pagan. Natigilan si Harvey. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga kamay gamit ang isang basang tisyo bago dinala si Cade sa likod. Sabihin mo sa akin ang higit pa. Agad na nagpatuloy si Harvey. May hindi mo alam, Sir York. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng pinakamalaking negosyo sa pagtatasa sa lungsod, ang pamilya Pagan ay nagmamay-ari rin ng isang establishmento ng pagsusugal sa bato. Patuloy na hinanap ang lugar sa nakaraang ilang araw. Ang isa ay nagawang magbukas ng 12 hiyas ng sabay-sabay at inihayag na wala ng magagandang bato upang pagpustahan. 2 grupo ng mga bato mula sa Timog Asya ay hindi na mabibili dahil dito. Nawalan ang mga Pagan ng hindi bababa sa $150 milyong. Narinig ko na gagawin ulit ng trio na ito. Kung lahat ay magiging ayon sa inaasahan, muling magdurusa ang pamilya Pagan. Tumayo ang mga tainga ni Harvey. Bakit pamilyar ang mga taktikang iyon? Bumantong hininga si Cade. Ito mismo ang ginawa natin dati sa pamilya John. Hindi sila mali sa paggawa ng ganitong bagay dahil mayroon ng mga patakaran. Wala tayong magagawa. Nag-isip sandali si Harvey. Marahil hindi, pupunta ako at tingnan. Salamat sa Diyos at nandito ka, Sir York. Hindi nagtagal, dumating sina Harvey at Cade sa Archa Corporation. Matapos pumasok sa opisina ni Arlette Pagan,
Ang kakaiba ngunit kaakit-akit na babae ay tila medyo nasasabik. Ngunit matapos makita ang mukha ni Harvey, agad siyang tumayo. Dumating ka rito para makita ako, Harvey. Tumawa si Harvey. Kung hindi ako dumating, hindi mo ako hihinga ng tulong ngayon, hindi ba? Magsalita ka. Ano ang nangyari sa lugar na iyon ng pagsusugal sa bato? Natigilan si Arlette bago tumingin ng matalim kay Cade na nakatayo sa likod ni Harvey. Agad niyang nalaman na natalo siya. Ngunit dahil binanggit ni Harvey ang paksa, ayaw niyang itago ito. Ang lugar ng pagsusugal sa bato ay isa sa pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Dahil mayroon kaming mga legal na dokumento para sa site na ito, maraming tao ang pumupunta rito upang gastusin ang kanilang pera sa pagsusugal bawat taon. Bawat taon, ang aming pamilya ay gumagastos ng kalahati ng aming kita upang mangolekta ng mga bato at ilabas ang mga ito sa mga batch sa mga tao sa mga lokasyon ng pagsusugal. Dahil sa kaguluhang dumating sa lungsod, nagpasya kaming ilabas ang lahat ng mga bato na mayroon kami. Hinati namin ang mga bato sa 3 grupo at nag-organisa ng isang malaking kaganapan sa pagsusugal. Ang unang grupo ay nakakuha ng maraming pera. Gayunpaman, isang babae na nakasuot ng tradisyonal na damit ang lumitaw sa lokasyon noong hapon. Madali niyang nakita ang 12 hiyas na uri ng bagyo, at pagkatapos ay inihayag na wala nang natitira upang mahanap sa unang grupo. Walang naniwala sa kanya noong una, ngunit ang susunod na 12-dosenang mga customer ay hindi man lang makatagpo ng isang hiyas na kasing laki ng kanilang hinlalaki. Pagkatapos, tumigil ang mga customer pagkatapos noon. Kinabukasan bandang hapon, dumating ulit ang babae nang lumitaw ang pangalawang grupo ng mga bato. Madali niyang nakita ang isa pang 12 hiyas bago inihayag ang parehong bagay. Walang naglakas loob na hamunin siya. 70% ng mga bato na maaaring gawing mga tambak ng ginto ay agad na nakilala bilang basura, at walang mag-abalang suriin ang mga ito. Ngayon ay ang 3 araw. Ayon sa plano, ilalabas natin ang ating huling grupo ng mga bato. Kung babalik ulit ang babaeng iyon, natatakot ako. Wala nang magawa si Arlette Pagan. Magiging walang kabuluhan kung ang babae ay makakahanap lamang ng ilang hiyas. Hindi lamang nito mapapasigla ang kapaligiran, ngunit ang mga customer ay magiging baliw din pagkatapos makita ang eksena. Dahil ang pamilya Pagan ay nagnanais ng agarang resulta, ito ang magiging pinakamagandang sitwasyon para sa kanila. Ngunit matapos makuha ang maraming hiyas, nagpasya ang babae na sabihin ang lahat ng mga bagay na iyon upang masira ang espiritu ng lahat. Ginawa pa niya ito sa 2 magkaibang araw. Kung gagawin niya ulit ito sa 3 araw, hindi lamang ang Archer Corporation ang magdurusa ng malaking pagkalugi, kundi ang lugar ng pagsusugal sa bato na tumatakbo ng matagal ay kailangang magsara rin. Pagkatapos ng lahat, kung walang mga mayayamang tao na may milyon-milyong dolyar na pumapasok, walang silbi ang mga manunugaw. Kumunat ang noo ni Harvey bago nag-isip tungkol sa sitwasyon. Alam mo ba kung sino ang babaeng iyon? Nag-atubili sandali si Arlette. Sinubukan ko na. Humingi rin ako ng tulong sa iba pang hermit families. Ngunit hindi namin malaman kung sino siya. Sinasabi na nakasuot siya ng tradisyonal na damit. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay pareho, na may mga espada na nakasabit sa kanilang mga baywang. Mukhang ibang-iba sila kumpara sa lahat. Maraming tao ang nagko-cosplay ngayon, ngunit sa tingin ko hindi ito ang kaso dito. Sa tingin ko, ang pangalan ng babaeng iyon ay Cora. Pagkatapos, ipinakita ni Arlette ang isang larawan sa kanyang cellphone. Tradisyonal na damit. Hindi siya nagko-cosplay. Naningkit ang mga mata ni Harvey sa larawan bago nagmukhang mausisa. Galing siya sa banal na pagsasanay sa martial arts. Karaniwan, maliban sa pagkakaroon ng ilang libangan, ang mga ordinaryong tao ay hindi magsusuot ng tradisyonal na damit. Kahit na, magsusuot sila ng modernong sapatos para sa kaginhawaan. Sa kabilang banda, malinaw na ang mga tao ay nakasuot ng mga vintage na sapatos. Walang ibang lugar maliban sa banal na pagsasanay sa martial arts ang gagawa ng ganoong bagay. Sinabi nito, ang mga tao sa banal na pagsasanay sa martial arts ay may mga patakaran.
Karaniwan silang hindi naglalakad sa publiko. Kahit sino ang sumusuporta sa babae, masasabi ni Harvey na ang pamilya Pagan ay hindi ang kanyang target. Nariyan siya, sabay na natigilan sina Arlette at Kate Bolton. Banal na pagsasanay sa martial arts. Malaki ang posibilidad. Tumango si Harvey. Tara na, makipag-usap tayo sa kanya. 10:00 ng umaga. Pinangunahan ni Harvey York at Kate Bolton, dumating sila sa isang anti-gang lugar ng pagsusugal sa bato. Ang lugar ay na-renovate at naging isang stadium na kayang magkasya ang libu-libong tao. Makikita ang mga mataas at malalaking balkonahe sa buong lugar. Ang stadium ay nahahati sa 3 bahagi. Ang 2 seksyon ay puno ng mga bato sa lahat ng dako, ngunit ilang tao lamang ang naglalakad-lakad. Tahimik ang lugar, masasabi mo. Sa natitirang bahagi ng stadium, inilalagay ng mga manggagawa, at ang mga bato na may kani-kanilang mga price tag. Dito malinaw na nakikita ang ikatlong grupo. Maraming tao ang nagtipon dito habang masayang nagkukwentuhan at nagkakatuwaan. Para sa mga taong may karanasan sa bagay na ito, ilang uri lamang ng mga hiyas ang nakakaakit ng kanilang atensyon. Dumating sina Harvey at ang iba pa sa VIP area, at tumingin sila sa unahan. Isang grupo ng mga tao na nakasuot ng tradisyonal na damit ang nakatayo hindi kalayuan sa kanila. Lahat sila ay nakatayo na may seryosong mga ekspresyon. Ang babae sa gitna ay nakasuot ng isang lilang damit na may magandang ekspresyon, na parabang siya ay isang diwata na nakikita lamang sa TV. Maraming lalaki ang nanunood sa kanya habang patuloy na lumulunok ng laway. Gayunpaman, matapos makita ang mga taong nakapaligid sa babae, sila ay tumingin palayo sa takot. Ang mahinahong aroma ng mabangong pampalasa ay dumadaloy sa hangin. Iyon si Cora, di ba? Mausisa na tumingin si Harvey sa babae. Tama. Halos masira ni Arlette ang kanyang sariling ngipin, kinagat ang kanyang ngipin matapos makita ang babae. Kahit gaano siya kaganda, siya pa rin ang kaaway ng pamilya Pagan dahil sa pagdulot sa kanila ng napakaraming pagdurusa. Hindi siya isang martial artist. Naningkit ang mga mata ni Harvey habang tiningnan niya ang kanyang palso. Ngunit, ang mga tao sa likod nito ay mga eksperto. Lahat ng mga eksperto ay may malaking paggalang sa walang depensang babae. Kagiliw-giliw, sumimangot si Arlette. Huwag kang magbiro, Harvey. Paano kung ikaw ay magpakasakit at akitin mo siya? Pigilan mo siya sa paglaban sa pamilya. Masaya si Kate na marinig ang mga salitang iyon. Mas magaling ako sa mga bagay na tulad nito. Kung gayon, dapat bang hingin ko ang kanyang numero ng telepono? Umikot ang mga mata ni Harvey. Kung tama ang hula ko. Sa 10 tao sa likod ni Cora, hindi bababa sa 9 na tao ang talagang humanga sa kanya. Kung gusto mong hingin ang kanyang numero, mas mabuti pang magbigti ka sa poste. Huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari kung magpasya kang umalis. Kusang loob na nanginig si Kate. Ang babae ay isang rosas, ngunit mas mabuti nang iwanan ang mga tinak. Kung hindi, isang kakilakilabot na kamatayan lamang ang sasapit sa mga hindi nag-iingat. Ang ikatlong grupo ng mga bato ay halos tapos nang ilagay sa paligid. Malakas na naghiyawan ang mga manunood nang makita ang eksena. Malapad na ngumiti si Cora bago casual na itinuro ang 12 bato. Habang itinuturo ni Cora ang mga bato, nakita ni Harvey na nagsisimula ng magpawis ang noo niya, at bahagyang namumutla ang kanyang mukha. Sining ng geomancy, pagtuklas ng enerhiya, nasa malalim na pag-iisip si Harvey. Kabanata 5300, sabay-sabay sa paggalaw ni Cora, ilang lalaki na nakasuot ng itim ay tumalon pababa mula sa balkonahe bago nagsiksikan sa karamihan upang makarating sa mga bato. Magkakaiba ang laki ng mga bato. Ang ilan ay mukhang makinis at mataba, habang ang iba ay simple na hindi maganda ang hugis. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga lalaki na nakasuot ng itim. Matapos bayaran ang mga bato, agad nilang sinabi sa mga manggagawa na simulan ang paggawa. Hiyas, hiyas, hiyas. Tuwang-tuwa ang karamihan nang makita ang eksena. Sumigaw ang mga babae sa tuwa, na para bang hindi pa sila nakakakita ng pera sa kanilang buong buhay.
Talagang uminit ang lugar sa isang iglap. Ang parehong bagay ay nangyari ng 2 beses, ngunit walang nakapansin, bulong ni Arlette. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa kanya. Sa pagkakataong ito, umiling si Arlette na may pahiwatig ng kawalan ng pag-asa na lumilitaw sa pagitan ng kanyang nakakunot na mga kilay. Wala nang magawa ang mga pagan kundi ang manatiling pasibo dahil gumawa na ng hakbang si Cora. Masisira ang kanilang reputasyon kung hindi kikilos ang pamilya. At sa negosyo, ang pagkawala ng reputasyon ay nangangahulugang isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa pagkalugi. Maaari silang makabawi kung mula lamang sa pagkalugi, ngunit ang pagkawala ng reputasyon ay nangangahulugang pagkawala ng kredibilidad, na ginagawang mahirap para sa kanila na muling magtrabaho sa negosyong ito. Sinimulan ng mga panday ang kanilang trabaho nang walang pag-aatubili. Nagpakita ng masigasig na mga tingin ang karamihan ng magawa ang unang hiwa. Crack! Ang pinakamaliit na bato ay nahati sa 2 na may makinis na ibabaw sa loob. Makikita ang impresyon ng transparency, nakahawig ng mga ice cube. Isa pang hiyas na uri ng bagyo. Imposible, masiglang sigaw ng isang tao. Bago pa tuluyang mawala ang kanyang boses, ang pangalawa at pangatlong bato ay nahati rin. Sumunod ang iba, nang ang huling bato, na kasing laki ng utak, ay nahati, naghiyawan muli ang karamihan. Ipinakikita ng 12 bato ang mga hiyas sa loob. Baliw ito, imposible ito, tunay na alamat si Miss Cora. Lahat ng ipinakita niya ay isang hiyas na uri ng bagyo. Mukhang ang natitira sa grupong ito ay walang silbi rin. Maraming customer ang nakikiramay kay Arlette. Patuloy na inaalipusta ni Cora si Arlette nang walang pagkakataon para sa kanya na gumanti. Sapat na, tapos na ang laro. Matapos manatiling tahimik ng matagal, malumanay na nagsalita si Cora. Ang kanyang mga salita ay nagdadala ng isang pakiramdam ng mahika, na pinipigilan ng buong karamihan habang pinipilit silang marinig ang bawat salita niya. Walang ibang hiyas sa bangkos na ito. Ang natitira ay walang silbi. Pagkatapos, humarap si Cora. Itinuro niya ang kanyang tingin kay Arlette bago bahagyang ngumiti. Pasensya na, Miss Arlette. Sinira ko ang isa pang grupo ng mga bato ngayon. Huwag mo akong sisihin. Sisihin ang iyong pamilya sa hindi pagiging magaling sa pagbabasa ng sitwasyon. Hindi ninyo alam kung kaninong mga utos ang susundin sa Golden Sands. Mula ngayon, pupunta ako rito sa tuwing magdadala ka ng bagong bato. Gusto kong makita kung mas mahusay ang aking paningin kaysa sa bilang ng mga bato na kaya mong dalhin. Mukhang masama si Arlette. Tama, halos nakalimutan ko. Mukhang naalala ni Cora ang isang bagay. Dahil ang iyong mga bato ay basura na ngayon, hindi ba malulugi ang iyong pamilya? Wala na akong ibang lugar na paglalaruan kung hindi ka makakuha ng higit pa. Paano ito? 2 sa iyong tindahan ng mga anti-gang bagay ang pupuntahan ko bukas. Gusto kong makita kung ilan sa mga ito ang tunay.